Madayong adlaw Matinians, Oktubre 5, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. Certificate of Candidacy filing alang sa 2025 election nagsugod na. MNCHS daog sa OKD-HLI Regional. Pet Fun Run 2024 nagmalampuson. Fun Ride for Mental Wellness ipahigayon. PNP Mati andam na sa umabot nga eleksyon 2025. Ug Mati Eagles kampyon sa Perlas ng Silangan Northern Qualifiers. Kana og uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara,
tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians! Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nagsugod na ang pag-file sa Certificate of Candidacy sa mga kandidatong mudagan alang sa midterm election sunod tuig. Ang COC filing nagsugod atong Oktubre 1 ug mahuman karong Oktubre 8. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Gisugda na ang filing of Certificate of Candidacy alang sa 2025 midterm elections kaniadtong Oktubre 1, 2024 sa buhatan sa Commission on Elections. Oktubre 1 sa alas 8:45 sa buntag, may file ang pinakaunang aspirant sa Dakbayan sa Mati nga si Francis Arbol Cormanes, nga usa ka incumbent barangay Kagawad sa Science. Buot niya magpapili isip City Councilor sa Mati City ug usa-usab siya ka independent aspirant. Ug alas 9:40 usab sa parehas nga petsa, sabay nga misumete sa ilang COC ang Team 1 Rabat. Anaa sila incumbent City Vice Mayor Lorenzo Enzo Rabat nga magpapili pag-usab isip Vice Mayor sa Dakbayan sa Mati. Anaa usab ang mga City Councilor aspirants, ang mga incumbent City Councilors Tara Rabat Gaita, Jerome Dayang Hirang, Samuel Rodriguez ug Xander Paul Alcantara. Ug ang mga bag-ong magpapili isip konsehal nga sila Paulo Rabat, Maria Gracia Tiago, kasamtangang Barangay Central Kapitan Daniel Macaubos, kanhi Barangay Science Kapitan Edgar T. Valera, incumbent Barangay Central SK Chairman Al Matthew Batingana ug Peter Peña. Samtang girepresentar ni Marilyn Silveron Newmon si incumbent Mati City Mayor Michelle Nakpil Rabat sa pag-file sa iyang COC isip mayor, sanglit dili pa kini personal nga maka-file tungod nagpaayo pa kini. Sa pagkakaron, ang Davao Oriental 2nd District Representative nga posisyon na lamang ang bakante alang sa ingong grupo. Nga gilauman nga daganan sa anak ni kanhi Mati City Mayor Carlo Rabat nga si Attorney Luisito Garcia Rabat. Sa misunod nga mga adlaw na mahimong hilom ug hapsay ang sitwasyon sa COMELEC sa city ug ingon man sa probinsya, gikan Oktubre 2 hangtod 4, kung diin duha lamang ang nagsumite silang COC sa COMELEC.
Nga ang independent aspirant kasi Philip Atason nga buot magpapili isip board member sa District 1 sa Davao Oriental ug si Delmar Solamin nga magpapili isip vice gobernador. Gilauman nga mag-file sa ilahang COC si Governor Nino Uy ug ang iyahang mga kaalyado karong Sabado, Oktubre 5, 2024. Samtang ang kampo sa mga almaryo ug dayang hirang wala pa gihapon nagpahibalo sa ilang line-up ug schedules sa pag-file sa ilang mga kandidato gikan gobernador, vice-gobernador, mga board members, congressman, mayor, vice-mayor ug mga konsehal. Ug sa Oktubre 8, 2024 usab ang ulahing adlaw sa pag-file sa COC alang sa 2025 midterm elections sa buhatan sa City and Provincial Commission on Elections. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Nagmadaugon ang Mati National Comprehensive High School sa gipahigayong regional awarding alang sa Oplan Kalusugan sa DepEd Healthy Learning Institution sa Davao City. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Nagpakita og dako nga kalampusan ang Mati National Comprehensive High School kon Matihay human sa pagdawat sa Regional Outstanding Oplan Kalusugan sa DepEd Healthy Learning Institution kon OKD HLI Award nga gipaygayon sa Apo View Hotel, Davao City kaniadtong Setyembre 26, 2024. Ang OKD HLI Awards kabahin sa hiniusang inisyatiba sa Department of Health ug Department of Education nga gitumong sa pagpalig-on sa mga pulisiya ug programa nga nagtinguha sa paghatag og maayong panglawas ug edukasyon alang sa mga estudyante. Nakabot sa Matihay ang 91% validation score nga nagbutang kanila sa top 3 nga mga tunghaan nga gipasidunggan sa tibuok Davao Region. Ang paghatag og mga awards sa OKD HLI gibase sa 6 pillars of healthy learning institutions nga naglakip sa mga kritikal nga aspeto aron makaestablisar og healthy learning environment alang sa mga estudyante sama sa mga mosunod. Dugang pa, giila usab ang tunghaan pinaagi sa Best Practice Award alang sa Pillar number 6, Access to Healthcare nga nagpakita sa ilang dedikasyon sa paghatag og epesyente ug kalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa ilang mga estudyante. Isip national qualifier, gikatakdang makadawat ang maong tunghaan og 200,000 pesos nga cash incentive atol sa national awarding ceremony. Kini nga pag-ila nagpakita sa mga kakugi ug paningkamot sa mga kawani, estudyante ug komunidad sa tunghaan sa pagpasiugda sa panglawas ug edukasyon pinaagi sa OKD HLI nga programa. Ang mga nadawat nga pasidungog sa mga eskwelahan sa maong programa, lakip ang sa Matihay, mao ang mga mosunod. Gipasalamatan o gipadunggan ang tanang eskwelahan nga miapil sa OKD HLI tungod sa ilang partisipasyon o dedikasyon sa pagpromotar og healthy learning environments alang sa mga estudyante. Kini nga kalampusan nagpatinaw sa lig-on nga liderato sa Matihay sa pagpalambo sa kahimsog ug kalambuan sa ilang mga estudyante. Tinuod nga tatak tribo Matihay. Kini sa Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Midagan ang mga fur parents kauban ang ilang mga alagang hayop sa nagmalampuso na Pet Fun Run 2024 dinhi sa Dakbayan sa Mati. Si Jasmine Tia sa report. Nagmalampuson ang Pet Fun Run 2024 sa City Veterinary Services Office kon CVSO subay sa selebrasyon sa World Rabies Day kaniadtong Setyembre 28, 2024 sa MFGR Park and Baywalk. Gipartisiparan sa mga fur parents ang maong fun run dala ang ilang mga iro sa nagkalain-laing breeds and sizes. Adunay mga cash prize ug freebies sama sa dog food ug pet vitamins ang gipanghatag sa mga mudaog sa maong fun run inubanan sa ilang mga pet owners. Adunay duha ka kategorya sa fun run na mao ang large breed ug small breed. Nagsugod ang fun run alas 4 sa buntag human sa gipahigayon na warm-up exercise ug Zumba. Mao kini ang mga mananaog sa maong pet fun run. Ang tumong sa
sa maong aktibidad gawas sa pagselebrar sa World Rabies Day mao ang pagpromotar sa responsible pet ownership, pagkalingaw og exercise sa atong mga pets, ug ang pag-socialize ug interact sa mga tao ug mga alaga na hayop. Gawas sa Pet Fun Run, aduna pay managlahing aktibidad ang gipahigayon sa CVSO atol sa WRD sama sa free rabies vaccination, information education campaign ug free consultation. Giawhag sa CVSO tanan pet owners dili lamang sa mga dog lovers na mahimong responsable sa mga alagang hayop ug hatagan kini og saktong pag-amuma ug atensyon sama sa pagpalangga sa atong isig katawo. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Sa among pagbalik, Fun Ride for Mental Wellness ipahigayon. PNP Mati andam sa umabot nga eleksyon 2025. Mati Eagles kampyon sa Perlas ng Silangan Northern Qualifiers. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Madayaw na adlaw Matinians, sa ninasab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Nagsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga gusto magpapili sa 2025 midterm elections. Dinhi sa probinsya sa Davao Oriental, ang mga dagkong pamilya sa mga iladong politiko sama sa mga Rabat, Uy, Dayanghirang ug Almaryo ang mga nag-unang kandidato sa lain-laing mga posisyon. Busa alang sa atong pangutana karong semana, unsay basihan sa imong pagpili sa imong iboto sa umaabot nga eleksyon. Tara ba ni kami yung atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Ang makatabang mo atong basikuanan, basihan. Ang di makatabang ang aning tabangan to. Kuan ma'am, kadtong daghayon siya nahimo sa mga tao, daghan siya nabuhat sa katawhan. May ako ang tutuhan. Ay kuan ma'am kanang select the best lang gid. Akong basihan sa pagpamili kanang daghan na tabangan. Ang daghan og proyekto nga mga butan nga politiko. Kana jud nakatabang sa amo dili po bihuboto kanang wala katabang. Kanang makatabang sa katawhan, ang proyekto nila para sa katawhan, tanan na nilang kuan para sa katawhan. Unya kalambuan sa atong syudad. Naanatay mga investors, di ba? So mo generate na og employment, mo generate po nag-income sa ato ang syudad. Nya naatay mga tourism nga kuan diri, papay mga kuan nila. So ako kung pwede lang diha na lang gyud siya pirmi. So para sa ako ang basihan ako sa pagkaboto na ako sa kaning upcoming election is kanang sa ilang mga projects nga na buhat sa lugar ang ilang kamaayo pod pag-serbisyo. Hampog tatabangan ma'am unya daghang proyekto na project katabang po sa mga tao ba ka nang naikinhanglan. Sa akong singkasing akin muna akong botohan. Huwag mo ka na ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Isip selebrasyon sa World Mental Health Day, ipahigayon sa City of Mati, LGU. Pinaagi sa City Health Office ang Fun Ride for Mental Wellness karong Oktubre 10, 2024. Kung unsa kini nga katikaran, ania ang report. Libre ang pagparehistro sa aktibidad ug muadto lamang didto sa Crisis Intervention Unit Facility sa Barangay Dahican alang sa maong katuyuan apan limitado lamang ang slots. Human sa Fun Ride, pangunahan sa lokal nga panggamhanan ang Light Up Blue for Mental Health pagkaalasay sa gabii isip simbolo sa kalinaw nga hiniusang gidahom sa matag individual. Ang Fun Ride for Mental Wellness usa lamang sa mga aktibidad na giandam sa lokal nga panggamhanan
ubos sa selebrasyon sa Mental Health Month ug Republic Act 11036 kon ang Mental Health Act sa nasud nga nagtumong nga mapalambo ang serbisyong mapaabot sa katawhan sa psikolohikal nga aspeto sa kalawasan. Alang sa mga pangutana o dugang detalye, mamahimong i-contact ang Community Mental Health Program sa CHO. Hugot nang nangandam ang kapulisan alang sa umaabot nga 2025 midterm elections aron masigurong hapsay ang pagbotar ug masiguro ang seguridad ug kaluwasan sa tanang mga botante. Si Nash Tiguelo sa report. Aktibo nang nangandam ang Philippine National Police alang sa umaabot nga 2025 midterm election nga nagtutok sa pagsiguro sa malinawon ug luwas nga palibot alang sa mga botante. Diri sa ato sa Mati City Police Station, nanatay yung mga initial nga gihimo, labi na gyud ang pag-start karon sa filing of Certificate of Candidacy and the CONA ipahigayon sa Barangay Dahican, Comelec Provincial Office and City Comelec City Comelec Office. Then prior sa mga October 8, 1 to 8 filing, nanay mga coordination meeting nga gipahitabo under sa ato ang Provincial Comelec. Sumala pa ni Police Major Al Anthony Igumban nga nakiktambayayong nausab sila sa ubang ahensya sa gobyerno aron sa mga lakang sa seguridad ug matubag ang bisan unsang posibleng kaguliyang nga may kalabutan sa eleksyon. So nag-meeting mi uban sa mga other security forces ato ang gobyerno like AFP, to sa PNP, other units from the PNP and sa atong city LGU. Karon pa lang daan, gipangandaman na gyud. Then next nga mga bulan na ay mga coordination meetings aron paghatag seguridad sa atong umaabot nga national and local midterm election 2025. Samtang sa umaabot nga eleksyon, higpit nga mag-implementar ang kapulisan og komprehensibong plano sa seguridad, lakip na ang pag-deploy og dugang mga personay sa mga polling stations, pagpahigayon og checkpoints ug pagmonitor sa posibleng mga hulga. Ginapakusgan ang atuang checkpoints as per guidance of our acting regional director. Nagmando siya nga muntar na o ikuha na ang ato ang 24 hours checkpoint sa mga kadalanan. So karon natay mga oras atong pagkandak og checkpoints diri sa Ciudad Mati. Gawas niini, magpatuman og election gun ban ang kapulisan aron mas hapsay ang pagboto sa umaabot nga eleksyon. Naman tay election period nga ginasubay. So kana nga time kung kinsa ang mga violators makasuhan siya og election gun ban in violation of election gun ban. Pero kung karon naman tay mga existing nga mga balaod bisan wala pa nagsugod ang eleksyon, kung nagkupot sila og mga dignadili nga mga armas, dakpon gyapon nato sila. Magpakaila usab ang kapulisan og mga importanteng impormasyon sa katawhan gamit ang mga FB pages sa kapulisan aron na mas makahibalo ang katawan sa lain-laing mga katikaran. Pinaagin ini nga mga lakang tumong sa PNP nga makamugna og luwas ug maayong palibot alang sa patas ug katuohan nga eleksyon. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Miabante ang Mati Eagles sa perlas ng Silangan Basketball League human sila midaog sa Northern Qualifiers nga edisyon sa maong kompetisyon. Si Peter John Buencamino sa detalye. Nagmadaugon ang Mati City Eagles 17 under basketball team sa gipahigayong perlas ng Silangan Basketball League Northern Qualifiers dito sa Dakbayan sa Tagum ni atong September 28, 2024. Nalupig sa mga Matinyan players ang uban 12 ka mga teams nga misalmot sa giingong torneo na nagikan pa sa nagkadaiyang parte sa Rehiyon 11. Ang perlas ng Silangan Basketball League giorganisa o gipangunahan ni perlas ng Silangan Commissioner Christian Robles. Ang Mati City Eagles 17 under team nga misalmot sa liga gilangkuban sa mga estudyante gikan sa Mati School of Arts and Trade. Standout players usab sa maong team ang mga basketballistang si Midel Pabio, Denzel Marco Bagay ug Mark Anthony Cabrera nga nagpakita sa ilahang kahanas sa hard court. Kini nga kadaugan dako nga moral boost alang sa mga sports club, athletes and sports enthusiasts sa Dakbayan sa Mati. Sanglit nagapakita kini nga ang mga Matinyans kaya makipagsabayan sa mga maayong manlalaro bisan asa mang lugar. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon.
Anya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.